Gratitude is a superpower. It turns what we have into enough and more. But behind this superpower are simple things. On our 6th year anniversary, we focus on our motivation and show that we are great because we are grateful. Great because we're grateful. We at I Am Worldwide have remained steadfast, motivated, and grateful throughout the years because we're driven by good reason. It's our little ones' smiles, our family's big dreams, our aspirations for a life well lived. We've always shown you what success looks like. This time, we'll show why we strive to be successful. We'll show how greatness comes from gratitude. Amazing morning! Yun. Alright. So, siyempre, before ko tawagin yung tao na to, grabe kasi sobrang lupit nito. Ito po yung tao na nakatulong rin po sa akin kung bakit din po ako kumikita dito sa negosyo natin. Okay? So, yung tao na to, mentors, grabe. Pagsabi nga po, grabe! Bakit mentors? Kasi yung tao na to, siya lang naman po yung nag-iisa na owner ng Aston Martin DB11 sa buong Pilipinas. And aside from that, mga mentors, no, yung tao po na to, multi-travel achiever. Sino po yung gustong pumunta ng ibang bansa ng libre? Lahat tayo, no? Kaya dapat yung tao na to, no, yung speaker po natin, dapat pakinggan mo mabuti. So, pagkalabit nga po ulit yung nasa right side mo, pakisabi, makinig ka! Okay, so pakikinggan, no? Pakikinggan yung ating mentors. Okay, so without further ado, mga mentors, no? Siyempre, meron tayong traditional clap, no, mga mentors. Pag sinabi natin 1 milyon, isang palakpak, isang padyak, at isang hiyaw. So, sample muna tayo, mga mentors, 1 milyon! Bakit popcorn? No, may pumuputok dito, meron dito sa kabila. Kailangan din itodo mo. Alam mo yung palakpak mo na dapat, pag sinabing 1 milyon, kumita ka na ng 1 milyon. Okay? Ulitin natin, 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! At
At milyon-milyon palakpak. So, yan. Siyempre, para sa akin yan, no? Okay, so hindi ko na po masyadong patagalin, no? Please watch this video. Mirasol Capili, I'm Jonathan Capili, Agents of Hope, and I am worldwide. Para sa taon na to, no, isang top earner and diamond elite executive rank ang buong I Am Worldwide, 1 milyon, 2 milyon, at 3 milyon, at milyong-milyong palakpak para kay Mentor Jonathan Capili. Hello, ayan, okay, thank you. Amazing morning! Amazing morning! Palakpakan naman natin si Mentor. Palit pa tayo? Okay. Hello. Ayan, palakpakan naman natin si Mentor Jan. Amazing morning, my name is Jonathan Capili. So far, maganda ba o maganda ang experience? Oh, maganda, 'di ba? So, pagandahin pa natin lalo 'yan kasi meron tayong magandang pag-uusapan today na sobrang makakatulong sa lahat. Bago ka man or medyo matagal ka na sa business, makakatulong tong pag-uusapan natin. Kumbaga yung topic natin for today. 'Di ba? Ang topic po kasi natin is yung 9 deadly pitfalls. Kung bago ka, pay close attention. If it's possible sa'yo, may notes ka ngayon, may pang-notes ka, mag-notes ka, magsulat ka. And then, yung mga matututunan mo ngayon, kailangan ma-avoid mo. Kasi pitfalls po ito eh. No? So, ibig sabihin mga patibong. Na madalas talaga na, kumbaga, imbis na iwasan ng iba, nagagawa pa nila. 'Di ba? Ano yung bas feel mo na kumbaga mangyari sa iyo? Bas gusto mo pang ma-experience para tumagal ka, yung tinuturo na sa iyo na dapat wag mo nang hindi na sana mangyari sa iyo, or gusto mo ma-avoid mo na yung mga pitfalls or yung mga magpapabagal sa iyo para mabilis mong makuha yung pangarap mo. Yung first or yung second ka? Sa second, 'di ba? Oh, by the way, dun sa mga nasa online, hello sa inyo ha. So sa first ba kayo or sa second? Paki-type na lang. Ayan, di ba? Para makita rin ng iba na nagpa-participate. Para gising-gising ka rin, di ba? Ayan, Sige, palakpak po. Ayan, palakpak. Naririnig namin kayo. Sige, palakpak. Oh, lakas, oh. Sige, ayan, joke lang. Ganun po, no? Kasi syempre, marami po sa atin nanonood sa online. Ang business po kasi natin, hindi lang siya pang dito sa Metro Manila, eh. Hindi lang din siya pang province. Worldwide po tayo. Di ba? Kaya palakpak naman natin ang I Am Worldwide. Di ba? Kumbaga, it lives by, its name. Di ba? I Am Worldwide. Ayan, di ba? So, kaya kahit na nasa mga online, yung potential for them to earn or be able to do the business, pwedeng-pwede din. Kasi sa negosyo po natin, sa totoo lang, ano po to eh, patsagaan, di ba? O, tapos, ibig sabihin, tuloy-tuloy lang, wag kang hihinto. Kaya maririnig mo palagi sa mentor mo yan. Bawa sinabi mo, Mins, ba't ganito, yung na-invite ko, hindi nag-join. Anong unang maririnig mo? Okay lang yan, basta tuloy-tuloy ka lang, wag kang magkukwit. Pero bottom line, ang palaging maririnig mo, tuloy-tuloy ka lang, huwag kang magkukwit. Pero ang karuktong dun sa pag-quit na yon, pagsunod mo dun sa mga tinuturo sa'yo. Tama ba? Kasi kahit sabihin natin na nagtuloy-tuloy ka nga, hindi ka nga nag-quit, hindi ka naman namin nakikita. O kasi may na-encounter na ako, maraming ganun. Mens, hindi ako nagkukwit, mens. Nasaan ka? Mens, hindi ako nakaka-attend lang, mens. Pero hindi ako nagkukwit, mens. 6 months later, mens, so nasa ka na, hindi kita nakikita. Mens, basta hindi ako nagkukwit, andito lang ako sa tabi-tabi. Pero hindi ko nakikita. So, nag-quit na yun talaga. Tama, di ba? So, hindi pa pwede. Basically, ibig sabihin, pag sinabi natin na hindi ka magkukwit at tuloy-tuloy ka, gagawin mo yung business, dapat gawin mo yung negosyo. Di ba? Aralin mo yung negosyo. Tapos, at the same time, yung mga matututunan mo dito, i-apply mo siya. Okay? Hindi pa pwedeng nandito ka lang, tapos ma-entertain ka. Alam niyo ba yung ganyang sistema, it goes way back pa. Even sa panahon ni Jesus Christ, sinabi niya yan sa mga disciples. Sabi niya gano'n, no? Sabi kasi sa kanya ng mga disciples, Lord, bakit sa amin, pinaliwanag mo sa kanila, hindi. Parang halimbawa, parang team lang yan. Tara dito guys, di kayo, team. Nag-mom sila, bilog-bilog. Parang gano'n. Ganito kasi yan. Kasi kayo, nandito kayo to learn.
Di ba? Mga learners kayo. Ganyan. Sila kasi, a lot of them, andito sila because they want to be entertained. Ayan, di ba? So, it's okay na ma-entertain ka para huwag kang antukin. Pagka medyo ka o tawa ka, pag hindi nakakatawa, tumawa ka pa rin, ha? Para hindi ka antukin, di ba? But, kailangan, huwag kang papayag na entertainment talaga yung purpose mo dahil nandito ka. Sasabihin mo, ang galing ng speaker, ang pogi ng speaker. No, di ba? Lahat na lang positive sinabi mo, pero ano natutunan mo? Kailangan ba may matutunan? Siyempre, di ba? Kasi nandito ka for that purpose. Okay ba yun? So, kung gusto mo, para mas matuto ka, ayan, kita natin sila mo. Grabe! Grabe naman! Ay, mama! Ay, grabe naman yan! Grabe naman! Taas nga yung kamay na may mga notebook dyan na nakalabas at pencil. Oh, ayan oh. Ay, nako. Lahat sila madam dito, meron oh. Ay, grabe naman. Kaya pagka ikaw, mahiya ka talaga pag tumabi ka sa kanila eh. Di ba? Oo, grabe. Kasi nakita ko lahat sila may mga notebook, may ball pen, alam mo yun, nakapatong sa lap nila, ready talaga sila to take down notes. Grabe, di ba? Ganyan dapat. Di ba? So, doon sa mga wala pang notebook, bili ka na. Lalo na pagbago, minsan ang ginagawa nila, isang bond paper lang magdadala. Ang point is, ang ginagawa nila, temporary yung notes nila. Huwag ganon. Dapat meron ka talagang specific na notebook mo for your business. Kasi negosyo mo to eh. Di ba? Kasi pagka sa isang papel mo lang nilagay yan, pwedeng mawala. Ibig sabihin, hindi ka talaga ganun kaseryoso pa kasi sa isang papel lang eh. Di ba? Pero kung seryoso ka, nandun siya sa notebook kasi alam mo, babalikan mo. Tama? O, kaya dun sa mga wala pang notebook dyan ha, mamaya, ay nako, grabe talaga naman, di ba? Nakaka-inspire sila, ma'am, may mga notebook talaga. Kasi ganyan. Alam mo ba ako, nakailang notebook na ako dito? Ang dami, mga notes. Yung pinaka-original niya, wala ako na eh, di ba, no, Mets? Bia pa, no? Wife ko, by the way, palakpakan naman natin, no? Alam mo, lalo akong ginaganahan pag nakikita kita. Yan, di ba? No, yan. Alam mo na mga style mens, ha? Alam mo na, yan, di ba? Pero hindi, totoo, di ba? Yung negosyo natin, napaka-important, magno-notes ka talaga. Kasi pagka, bawa, meron kang na-inspire ka ngayon, natutunan ka doon sa word na gano'n, doon sa idea na gano'n, and then suddenly, hindi mo tinake down notes. Possible bukas, makalimutan mo na. Tapos, hindi mo ma-apply. Di ba? Ganon siya ka-important. Lalo na pag bago ka, kailangan meron kang ganyan notes na mabilis mo mababalikan. Kasi yung negosyo po natin, repetition. Pakisabi nga, repetition. Paulit-ulit po. At kung seryoso ka sa negosyo mo, yung ginagawa mo ngayon, yung pinapagawa sa iyo, alam mo ba gagawin mo pa rin 20 years from now. Pero may halong kaway-kaway ka na lang. Tapos may kinang-kinang. Nakita ba yung kinang-kinang na mens, ano? Kinang-kinang eh, di ba? Kakaway na lang ng ganyan yan, no? Pagkaway ng ganyan, okay, 100,000. Nag-gets ninyo? Darating ka dun. Di ba? Sa ganun. Ganun kasi negosyo natin. Di mo na maaawat yung grupo mo, yung mga tao mo na gawin yung negosyo. And a lot of people, they don't understand that. Kaya minsan ang thinking nila sa negosyo natin, ay, yung nasa unahan lang ay yumayaman. Ang hindi nila naintindihan, yung nasa unahan ang nagpapayaman. Di ba? Palakpakan naman natin yung mga mentors. Kasi ganun siya, mens. Kasi think about it. Pag bago ka, magagawa mo ba yung business without the guidance of other people? Hindi, di ba? So, andyan yung mga mentors, tuturo sa'yo kung paano gagawin yung business. Kailangan lang, masundan mo, magawa mo siya. Kaya itong topic natin, 9 deadly pitfalls, ito yung mga patibong na dapat ma-avoid mo. Ha? Okay ba yun? Yan. So, ako kasi mga mentors, hindi ko rin naman background tong ginagawa natin. In fact, itong pagharap ko dito sa harapan, hindi ko po kayang gawin talaga to before. Hirap ako sa mga ganito. Naalala ko pa even sa school namin ng dati, yung pagkanta-kanta, naku po, nawawala na ako sa sarili ko pag nasa stage talaga. Di ba? Pero because of this business, natututunan. Di ba? Pwede palang matutunan. Even yung lakas ng loob, natututunan pala. Di ba? So, ibig sabihin, kahit sinong tao, kahit kinakabahan ka pa ngayon, feeling mo hindi mo kayang gawin to, maniwala ka sa akin, tuloy-tuloy mong gawin yung business, darating ang time, makita ka na namin dito. Tapos, di namin makuha sa iyo yung mic. Ayaw mong tumigil. Ibig sabihin, gustong-gusto mo na. Di ba, na pumupunta sa harapan. Di ba, nakita mo na yung importance sa pag ikaw ang may hawak ng mic, ibig sabihin, isa ka sa mga malaking kinikita. Di ba? Sino yung gusto yung gano'n? Yung humawak na ng mic, siya na nagte-training. Yan. I-target mo yan. Dapat gano'n. Di ba? Okay, so, going back, so sa akin, hindi talaga ito background ko. Kasi ang natapos ko po is machinist. Familiar po ba sa machinist? Mens, ayan, nasan pala yung clicker natin? Sorry, ayan. Okay. Okay, next na ni Mens. Ayan, next ko lang. Ayan. Yan. Ito kami nung wife ko nung nagsa-start kami sa business. Di ba? Tapos, ayan. Ito po yung background ko, yung na-mention ko sa inyo. Ako po yung nandun sa may, saan ba to? Right side. Ayan, sa right side po. No? Ang payat, ano? Kasi yung kinakain ko lang dati niya, Lucky Me, at saka, pandesal.
breakfast, papasok sa trabaho. Kasi tipid-tipid eh. Di ba? Tapos minsan, pag hindi Lucky Me, yung, nabibili na rin sa, tawag dito, bakery, yung nakaganon na nakabalot na manipis. Ang tawag doon? Margarine. Or yung isa, yung, basta ganon. Kulay dilaw, no? Ang tawag doon? Dairy cream. Mga ganun. Basta, mantikilya? Pati ba? Yun din matawag doon? Mantikilya din po pala. No, so, yun yung palaman minsan kasi masarap, lalo na pag mainit, di ba, yung pandesal. Na-miss nyo bigla, no? Di ba? Yun po yung breakfast ko, syempre. Kaya lang, hindi naman masustansya talaga yun eh. Di ba? Lalo na kung araw-arawin mo, kulang-kulang. Tapos, pagtatrabaho ka na, di kulang talaga, di ba? So, kaya, ayan, ganyan po tayo. Parang hindi pinapakain. Although, kumakain, di ba? Ayan. So, ang layo po ng negosyo po natin, sa talagang napag-aralan ko. Diba? Although during that time na na-invite na po ako sa network marketing, nagbe-business na ako. Meron po ba mga negosyante dito? Mga negosyante, naka-experience mag-business. Ayan, hello. Ayan, no? Diba? Madali po ba mag-business? Mahirap po, diba? Kasi number 1, kailangan ng malaking kapital. Number 2, kailangan ng malaking knowledge. Otherwise, you'll lose a lot of money. Diba? Maraming mawawalang pera kasi pagka pumasok ka sa negosyo, ang dami mga aralin. Pag hindi ka ready sa pera at hindi ka ready sa knowledge, anong nawawala? Pera. Di ba? Abono ka ng abono, di mo nare-realize ang laki na ng kinakain ng pera sa'yo, di ba? So, ganun yung traditional business, di ba? And back then, okay naman, kahit papano, meron pa akong kinikita, hindi ko pa nauubos. Although, nakakaramdam na ako ng mga nasubukan kong negosyo na hindi na bumabalik yung pera sa akin, di ba? Kaya, buti na lang talaga, na-invite kami sa gantong negosyo. And during that time, medyo negative ako sa network marketing. Meron po bang kapareho ko, negative, sa network marketing? Yes, I think, halos lahat naman tayo di ba? Hindi talaga kagad tayo positive, hindi tayo kagad naniniwala, di ba? Pero, nung first time ako ma-invite sa network marketing, that was the time na college student pa lang ako, positive ako. Positive ako, nabaliw po talaga ako. Ano yun forever living. Sino nakakaalam doon? Ayun yung first ko, kaya lang college student pa lang ako doon. Huwag ka magbibilang ng taon, ha? Hindi, joke lang. Okay? Pero college student ako during that time. Pag-uwi ko sa bahay, ang problema, marami kong kinuwentuhan. Di ba, ang sabi ng speaker, wag ka muna magkwento, mag-join ka na lang. Parang tayo, ganun din naman sinasabi natin, di ba? Ako, makulit. Kwento. Ano nakuha kong feedback? Negative. It turns out, yung negative feedback pala is what? Opinion. Di ba? Ibig sabihin, may mga makakausap tayong tao, magsasabi sila, ang dating, parang ang dating, alam na alam nila yung negosyo, di ba? Pero opinion pala yung bibigay nila. Hindi pala experience nila or alam nila. Di ba? So, and because of that, naging negative ako. Di ba? Dahil doon. So, after that, di ko na talaga pinapansin yung mga ganyan. Hanggang sa, yun na-invite tayo ng aking ex. Pasalamat tayo doon sa ex ko. Kung nasan man siya. Yan. Hindi, joke ko. Yung ex ko po kasi yung wife ko. Kasi wife ko na ngayon. Di ba? Palakpakan naman natin ulit. Di ba? Siya po talaga yung naka-invite sa akin sa gantong business. And nung una, sinasama-samahan ko lang siya sa mga trainings, and doon po ako, kumbaga, na-open yung eyes ko. Kasi nagtataka ako, mayroong mga negosyante, mayayaman na, well-off na talaga sa buhay, ginagawa yung business. May politicians din. Sabi ko, ba't nila ginagawa? Tapos one time, minamit ako, mga celebrities, no? Sabi ko, ba't yung mga kasama ko sa showbiz nandito? Sabi ko, di ba? Pero, it turns out, kasi, meron pala akong hindi naiintindihan na, kumbaga, alam nila. Di ba? Kaya nila ginagawa. Kasi imagine, mga tao na yun, ba't nila gagawin kung hindi okay, di ba? So sabi ko, baka may something dito na, dahil hindi ko pinapansin, hindi ko naintindihan, di ba? So ano ginawa ko? Trainings, inaral, sinubukan ko. At first, ang iniisip ko, totoo ba, pag ginawa ko, babayaran ako. Kasi yun yung first concern natin Yung tinabaho mo, may pinasok kang sales, dinala mo friend mo, nagbayad, tapos wala kang komisyon. Teka, di ba? Ganun, so iniisip ko, totoo kaya, sige, pasok ng sales. Ay, binalik. Ayan, binalik pala. Okay. Pag pumipila ko, kasi iba yun para makuha mo yung komisyon, di ba, pipila, ganyan. Nakikita ko yung iba, ang lalaki. Tapos nagkukwentuhan, parang magkakakilala na sila lahat. Di syempre, pag bago ka, magtatanong ka, ba't magkakakilala na sila? Parang magkakaibigan sila. At talaga, ano talaga to, naghanap na mapapagtulungan to Ganyan. Tapos inisip ko, siguro pagtapos ko dito, pupunta yan sa likod ng opisina, tapos magbabarahan na yan. Maghihintay ulit ng i-scamin yan. Ganong katindi. Oo, di ba? Ganon yung iniisip ko dati. Talaga, siguro, ganyan. Kaya lang ito, sabi ko sa sarili ko, kung hindi totoo, yung pinapakita nilang cheque, nagto 20,000 isang linggo, ba't nandun pa sila? So sabi ko, I need to find out ano ba yung totoo. Di ba? So syempre, paano ko ma-verify kung totoong babayaran ako pag malaki na pinag-uusapan? Kailangan magkaroon ako. That's the only way. Kasi ayaw ko manimala sa kanila di ba? So ano ginawa ko? Sige, try ko, lakihan ko.
umabot din. Natikman ko din yung 20,000 sa isang linggo. Ano nangyari? Wala na. Baliw na ako. It's finished. Di ba? Kumbaga, after that, wala na. Di mo na ako maawat. Di mo na kami maawat ng wife ko sa network marketing. Ito na talaga yung aming ginawang negosyo. Ngayon po, wala po kami ibang business. Wala po kaming trabaho ng wife ko. Kundi I Am Worldwide lang. Pero, millionaires po kami. Grabe yan, no? Di ba? Ganun po yung business natin. Kayang bumago talaga ng buhay nito. Di ba? Ganun po siya kaganda. Pero again, going back, kailangan lang, of course, magawa natin yung negosyo natin. Di ba? So, ito isa pa sa mga nabigay sa amin ng company. Yung mga travels natin. Sino dito mahilig mag-travel? Gaya namin. Mahilig mag-travel. Ayan, no? Ayaw mag-travel. O sige, bigyan kita ng chance. Sino dito mahilig mag-travel? Ayan, di ba? Oo, kasi masarap po mag-travel. Alam niyo dati, nung nagbe-business ako, hindi ko po iniisip na dapat part ng life yung travel. Ang iniisip ko, gastos lang yan. Di ba? Sino yung na-encounter din yung ganung mentality? Ako po ganun. Gastos lang yan. Ba't magta-travel-travel pa ako? It turns out, parang, kumbaga, paano ma-open yung eyes natin sa other things if hindi natin i-explore yung ibang pwedeng makita natin? Di ba? Alam mo sa akin, nilaki ng mindset ko nung nagsa-start ako, nung nakapag-travel kami. Yung pag-angat pa lang ng eroplano, nakita ko lumilit ang bagay, ang sabi ko sa sarili ko, grabe na, pakaliit talaga natin. Nakaka-humble din. Kasi to realize na, ganun tayo kaliit. Kasi makikita mo, di ba? Kaliliit, lipad ka na, di ba? Number one. Number two, na-realize ko, ang dami ko pala talagang hindi alam. Bakit? Kasi pag pupunta mo na ibang bansa, yung lingwahe lang nila, hindi mo na alam. Yung mga alam nila, hindi mo talaga alam kasi ibang-ibang kultura nila. Tama? Ang daming pwedeng matutunan. Di ba? And at the same time, syempre, napakasaya. Di ba? Masaya talaga siya. Kaya doon sa mga hindi mahilig mag-travel, nako, maliwala ka sa akin pag nag-travel ka. Kung sabihin mo, ba't ngayon lang ako nag-travel? Dapat noon pa. Di ba? Eto, masarap. Paano kung libre? Ayaw mo pa rin? Pag libre, ayaw pa din? Gusto, syempre, di ba? Kaya I Am Worldwide, ilang beses nagpapatravel? 3, 4 times sa isang taon. Di ba? O ngayon nga, medyo, kumbaga, yung ibang travel natin, naging luxury incentive eh. Okay din naman. Di ba? Panalo pa rin naman. Ano man masama kung mayroon kang bagong bag. Di ba? LV bag. O, tatanggihan ba? Bibigyan ng company. O, ito, bagong LV bag mo. Okay, pili ka pala. Di ba? Pumunta ka mismo sa LV store, pili ka. Di ba? Tapos may mga Rolex pa. Sino dito tatanggi? Sinabi ni Pres, okay, nakakuha ka incentive, ito, free Rolex. Ay, hindi ko po ng Rolex, mamahalin yan, hindi ko gusto yan. Ganun ba gagawin mo? Tanggapin mo. Diba? Tatanggapin mo. Siyempre, hindi ka tatanggi. Ganun po kaganda yung negosyo natin. Ayaw mo na, bibigay pa rin sa'yo. Diba? Diba? Kasi imagine mo, travel natin, nakakailan. Mga incentives, ang dami. Diba? Kaya kailangan lang i-enjoy mo lang yan. Kasi last time nga kami, nasa kami? This year, yung Amanpulo ba, Mens? This year ba yun? BF, yung Amanpulo? Although, hindi, yung Amanpulo, this year din ba yun? Okay, no, last, before the year ends of last year, di ba? Pero incentive din ng company yun, di ba? Tapos, this year, nakapag Hong Kong, of course, Taiwan, pero incentive sa team yun. Pero still, because of the company, di ba? Because of the business. And then, tapos nakaraan yung Singapore. Di ba? Sino dito yung hindi nakasama, tapos nakita ang ganda dun sa, Marina Bay Sands? Sino dito yung nag-enjoy? Sabi na, gusto ko makapunta rin ako doon. Sino dito yung gusto maka-next doon? Di ba? Ibang klase, Mensi. Pag nandun ka na sa tuktok, dati pangarap ko lang yun. Promise, pinangarap ko talaga yung nandun ako. Yung nandun. Kasi pag nakikita ko sa picture, napakaganda eh. Pangarap ko talaga makapunta doon. Naku, thank you, I Am Worldwide, binigay mo. Di ba? Palakpakan naman natin yung company. Di ba? Ang ganda po kasi talaga doon. Sobrang ganda. Parang ayaw na nga namin umuwi pag nag-uusap kami. Pag nag-uusap kami, Vince, uwi na tayo. No, parang ayoko nang umuwi. Sarap eh. Kaya lang hindi pwedeng hindi. Di ba? Ganun po yan, mga travel natin. Sobrang sarap. Ayan, ito din yung nakaraan. Ayan, yung Japan. Okay. Tapos, of course, syempre, mga sasakyan natin, di ba? Meron po tayong Chrysler 300C. Nagka-Porsche din po tayo. Before po kasi noon, nakahit kami ng, I think, ilan nga ba yun? 3 car incentive sa company, 'di ba? So okay po ba 'yon? 3 car incentive, 'di ba? Tapos meron pa kaming parating na bago ngayon, tinatapos namin 'yun eh. Yung yearly natin. Konti na lang, isang libre na naman tayong kotse, 'di ba? Sarap, 'di ba? Ganun po yung business natin, 'di ba? Tapos after niyan, of course, ayan yung Aston Martin natin. Sino dito yung gusto yung ganun, yung taon-taon may libre kang kotse? 'Di ba? Grabe, no? Nakakagigil sa I Am Worldwide. Tara na, umataw na tayo. Ayan, 'di ba? Tapos, ayan, so ito na yung topic natin. Pag-usapan na po natin, no?
Lahat po kasi yan, yung nangyayari sa amin, sa negosyo natin. Di ba? Nangyari din po kasi yan kasi inaral namin yung business. Hanggat maaari, in-avoid namin yung ilan sa mga trap, yung natutunan namin. Di ba? Pero, syempre, yung mga deadly pitfalls na yan, magiging effective lang talaga yan kung nga-apply mo, ha? Para bumilis ka. Pagka naman, halimbawa, parang feeling mo, ayoko, gagawin ko yan. Ako, mahirap yung yung sasabihin pa namin sa'yo, sabi sa'yo eh. Di ba? Kaya mas maganda talaga, ma-apply mo na siya. Katulad nito, itong una natin. Ayan. Okay. O ano yan makikita mo dyan? Me. O di ba? O, ibig sabihin basically, ang sinasabi lang natin dyan, making themselves the issue. Diba? May mga iba dito sa negosyo natin. Imbes na yung negosyo ang focus nila yung sarili nila. O katulad nito, yung insecurities. Diba? Sasabihin, ako, mens, hindi ko kaya yung ganyan eh. Diba? I mean, hindi ako yan. Diba? I mean, simple lang naman ako. Ayan. Tapos kung ano pang insecurities sa katawan. Example, maitim ako, mahina kasi boses ko, mens. Physical talaga. Diba? Kaya lang, at the end of the day, hindi naman talaga siya issue. Nasa mind mo lang, it's up to you kung paano mo dadalhin yung sarili mo. Di ba? Pero pag nag-focus ka sa issue sa'yo, yung hindi mo kayang gawin, yung kulang sa'yo, instead na mag-focus ka dun sa kaya o pwede mong matutunan, anong mangyari? Baka mag-quit ka or hindi mo magawa talaga yung negosyo. Di ba? Kaya lang, mga mens, tandaan natin, yung negosyo po natin, sa lahat ng negosyo na tatry mo, ito na po yung pinakamadali. Oh, hindi ko sinasabing madali ito. Pero kung i-compare mo sa ibang susubukan mo, ito na yung pinakamadali doon. Nakukuha yung sinasabi ko. Diba? Kasi tingnan mo magta-traditional business ka, sino tutulong sa'yo? Saan ka kuha ng malaking kapital? Pag na-burn ka, uulit ka ulit, sino na naman utangan mo? Diba? Nakakuha. Of course, kung mag-employment ka, you're at the heels of the company. Kung bibigay nila yung pangarap mo, hindi mo choice. Wala kang control. Tama? Promotion, sino magbibigay? Sila din. Nakukuha. Paano kung biglang magsara? Magkaroon ng pandemic. Ang tagal mong nandoon. Ano nangyari? Back to zero ka ulit. Kaya lang, yung edad, babalik ba ulit? Hindi na babalik. Yun yung mahirap. Di ba? Kaya dito, tandaan natin, kailangan lang natin ma-improve yan. Huwag kang matakot, tutunan mo lang, aralin mo lang. Huwag mong gawing issue yung sarili. Di ba? Ano pa? Psychological issue. Di ba? Yung may mga, kumbaga, iniisip na consequences. Di ba? Mayroong iniisip, nako, baka pag yumaman ako, maging masama ako. Kasi di ba naririnig sa TV ganun minsan? O, kaya lang siyempre, tandaan naman natin, nasa iyo naman yung choice kung ano gagawin mo doon sa pera. Pwede mong pantulong yan, o pwede mong gawin sa masama, nasa sayo. Pwede mong mahalin yung pera or manatili ka sa Diyos. Nasa sayo yung choice. Di ba? Ang point is, hindi yung pera ang problema, kundi ang magiging problema, if ever man, kundi ikaw. Okay? Ayan. Tapos ano pa? O, ito pang iba pang what ifs, di ba? Paano kung halimbawa, hindi naman sila mag-join? Paano kung mapahiya lang ako dyan? Tapos sabihin ng mga friends ko, sabi sa'yo, wala namang mangyayari sa'yo eh. Kaya lang, mangyayari lang yun kung papayag ka. Yung mga ganung what ifs. Tatandaan mo, kung papayag ka. Pero kung hindi ka papayag at gusto mo talagang maging successful dito, edi panalo ka. Kasi kung pumayag ka, pinabayaan mo silang manalo. Pero kung hindi ka pumayag, lumaban ka, inaral mo to, no matter what happen, ang katwiran mo, hindi, papakita ko talaga sa'yo, totoo to, papakita ko talaga sa'yo, kaya ko din gawin to. Sino panalo? Ikaw. Diba? So, huwag kang matakot. Diba? Tandaan mo lang palagi. Diba? Kasama lang yung fear eh. Diba? Diba merong movie na first time kong narinig yung ganung klase ng sabi niya, si Will Smith, ano sabi niya sa fear? O, diba? Ano raw yung fear niya doon? Fear is what? Ano nga doon? False expectation appearing real. Diba? So, nag-expect ka ng mali na akala mo mukhang totoo, pero nga, false nga siya, di ba? Hindi siya totoo. Kumbaga, na-imagine mo lang siya, di ba? So, huwag kang matakot, di ba? Kumbaga, expect the best, no? Yung hindi the worst, katulad ng shame, di ba? Huwag mo expect na mapahiya ka. Dati ka naman napapahiya, kaya wala kang pera. Eh, di subukan mo mapahiya, pero magkakapera ka. Di ba? Bakit mapahiya? Kasi mag-no sa'yo yung friend mo, feeling mo napahiya ka, pero at the end of the day, natuto ka. Sa susunod na may kakausapin ka, mayroong mag-yes sa'yo. O, di ba? O, ganun lang naman yun eh. Rejection, o, ganun din siya, di ba? Success. Ayan, o. Ito, mind tricks of lordliness, superiority. Yung iba kasi, they feel so superior na ang feeling nila, ang corny natin. O, may mga ganun tao. Feeling nila, they are better than other people. Na pag nakita nila yan, maliit ang tingin nila. O kaya ang feeling nila, hindi, masyado na akong mataas to do that. Di ba? May mga ganun kasi, minsan, ang taas na naabot nilang posisyon. Kahit na na-abuse naman sila. Anong ibig sabihin ko? Kasi marami po akong kilalang ganun, ang taas ng posisyon, pero sila na halos nagpapatakbo lahat ng kumpanya. Hindi naman sila may-ari. Tapos ayun, mamimit natin, di ba? Kasi kailangan ng barley. Bakit? May sakit eh.
Oo, ang dami ko nang na-meet na gano'n. Sobrang stressful sa trabaho, mataas nga ang posisyon. Worth it? Of course, hindi talaga, di ba? So, ang problem kasi, minsan, niisip nila, ay, kasi mataas na posisyon ko, ba't ko pa gagawin yan? Eh, naririnig ko sa seminar room, yung mga nagte-testimony, yung mga walang-wala sa buhay. Di ba? Kaya mo naririnig yung walang-wala sa buhay. Kasi, sila, malakas ang loob na talagang gawin yung negosyo. Pero don't get me wrong, marami po tayo dito na matataas ang posisyon or mataas ang matapos, pero nagiging top earner din. Tama? O, di ba? Kaya lang, minsan yung iba, ang napapansin lang nila, yung mga, talaga, yung galing sa mahirap, tapos umangat. Di ba? Ang hindi nila na-realize, marami rin taong gumagawa nito na hindi rin naman ganun yung buhay. Di ba? Tapos at the same time, yung mga ganun tao, kasi they are more focused eh. Di ba? Basta iba yung nila, drive nila. Kasi nga, nakita nila, ay, ito yung chance ko. Tama? O, kaya kailangan, dapat ganun din yung maging mindset natin instead na superiority. Okay? O kaya current life situation, life drama. Means, di ko magawa yan. Kasi, yung mother ko, tapos yung tatay ko, baka maghiwalay. Kailangan kong gumawa ng paraan. Ha? May magawa ka ba dun? Ang point is, minsan, sasabihin nila, ayaw na nilang gawin because meron nangyayari sa life nila. Kapatid nila, kaibigan nila, silang mismo mag-asawa. Kaya lang, ang life ba will stop? Yung bills ba will stop? Tuloy pa rin, di ba? Kung halimbawa pumapasok sila sa trabaho, mag-away sila ng mag-asawa, papasok pa rin siya sa trabaho, tama? Magalit yung nanay niya, may problem sa bahay nila, papasok pa rin siya sa trabaho. Di ba? Kasi may bills pa din. So papasok pa din. Ganon din dito sa business natin. Dapat tandaan mo, any problem sa labas, outside ng business mo, iwan mo yan dyan. Pag pumunta ka sa negosyo mo, gawin mo yung negosyo mo. Kasi sa totoo lang, ito yung magiging solusyon sa lahat ng problema mo. O kasi madalas naman nagiging problema, wala kasing pera eh. Di ba? Di ba, may nag-away, nag-break up. O, tanungin kita, break up ang ka pa ng boyfriend mo kung wala ba, tapos wala siyang trabaho, tapos ikaw, ang dami mong pera. O, malamang, di ka break upan nun. O, dissolve yung heartache problem mo, di ba? Anyway, okay, nagets siya? Ayan, tapos ito, number 2, small time lang daw. Small time yung attitude. Kasi nga, ang nakikita nila, ay, para lang yan doon sa mga wala ng pag-asa. Yung ganun yung iniisip, kaya lang, paano naging small time, may nagsi-6 million na nga. Yung top 10 natin, nagwa 1 million, pataas lahat yun. 1 million, pataas. Madadagdagan pa? Yes, madadagdagan pa yan. Naku, maniwala ka sa amin. Kasi hindi naman tayo minto eh. We keep expanding not only sa Philippines, even sa ibang bansa. Paano mo maaawat yun? O kaya lang, sige, tuloy natin. Ibig sabihin din nun, baka yung top 40, naku, baka lahat ng top 40 nagwa 1 million na. Di ba? Amen. Thank you, Lord. Di ba? Grabe, no? Bakit kasi palaki tayo ng palaki, hindi po tayo palit ng palit. Even yung mga may-ari, they keep investing. So, dapat ikaw, sumabay ka. Okay? O mo isipin, small time. May small time ba na ganyan? Small time ba yung, itignan mo ilan yung naka-sports car, supercar sa company? Nag-event tayo, ilan yung nagkaroon ng sports car? Nakaraan lang din, nag-event tayo, di ba? Merong mga yep na nakapag supercar na. Yep, ibig sabihin yung 24 years old below, di ba? Yung ang babata pa, ginagawa yung business. Ang dami na, di ba? Even mga naka-sports car na mga yep. So, hindi talaga siya small time, di ba? Kaya lang, again, if we will listen to the people na hindi ginagawa yung negosyo, of course, they will have an opinion. But it doesn't mean na yung opinion nila tama, lalo na hindi ito ginagawa nila. So, kung may question ka pagdating sa mga ganyan, sino dapat palagi mong tatanungin? Si mentor mo. Huwag kang magtanong din sa tao, hindi naman ito hanap buhay niya. Di ba? Kasi ano bibigay niya? Opinion. Di ba? Mahirap pagka opinion lang. Okay? Sabi nga dito, ano kailangan mong gawin pagka nandun ka sa ganung mentality? Let's say, for example, ngayon, di ba? Ang sasabihin ng iba, means, papasok ako sa trabaho, hindi ko matatapos yung training kasi maaga pa ako bukas. Tanungin natin, magkano sahod? Minimum. Ngayon, small time attitude pa or big time na? Small time. Kasi hindi niya makita na even dito sa selling natin ng product, kayang i-cover yung kanyang expenses. Kasi nga, hindi pa niya nakikita na big time tong business na to. Hindi niya nakita na next year pwedeng nag-100,000 na siya or even more. Pero tsatsagain niya yung 20K niya. Papasok siya kinabukasan. Naku ano ibig sabihin? Meron pa rin small time attitude, di ba? So pag ganun pa yung mode mo, small time attitude, paano dapat mong gawin? Study the marketing plan. Alam mo, isa yan sa ginawa namin ng wife ko. Every time na uuwi kami dati, baliw na baliw kami sa business, nagko-compute kami. Kaya yung marketing plan, ang bilis kong na-master yun. Kasi ako talaga, kinukompute ko lahat yun, tinitignan ko kung tama, ini-scrutinize ko din. Di ba? Kung tama yung lalabas versus yung halimbawa, matatanggap namin, paano namin natanggap yon, ano yung kinaltas, ano nangyari, tinitignan namin lahat yon. Sino dito gumagawa ng ganon? Yan. Yung sa mga hindi pa gumagawa, believe me, gawin mo yon kasi bibilis kang ma-master yung marketing plan natin.
Kung ikaw mismo, kinukompute mo, okay, paano ko natanggap tong gantong komisyon? Saan galing to? Okay, dito to, dito to. Ganun yon, okay? Kaya study the marketing plan. Bukod sa ganon, attend ka dun sa training natin or sa YouTube, meron na tayo dun, yung detailed marketing plan. Panoorin mo lang, okay? Tapos next, associate yourself with your mentors. Ayan. Association is very powerful. Naalala ko nung bata ako, nakita ng mother ko, kasi Blooming Street po ako lumaki, mga kapitbahay namin talaga is actually ngayon squatters area na talaga, yung naging kinalabasan ng lugar namin. Diba? So ibig sabihin, yung kumbaga yung mga kalaro ko doon, talagang mga alam mo, hindi naman kumbaga syempre nakakalungkot, mga naging kababata ako, pero yun talaga yung nangyari sa kanila. Diba? Ano yun? Ang trabaho ng iba, barker boy. Yung iba naging waiter. Diba? Walang masama sa mga ganong trabaho, pero syempre, siya, low income. Di ba? O kumbaga maliit yung opportunity, di ba? So, ang ginawa ng mother ko, dahil nakikita niya, na-associate ako, nakakalaro ko yung mga nandoon, mga bata na ninanakawan na ako ng mga laruan, hindi ko naman naiintindihan, pinapabayaan ko lang. Pero syempre, nakita ng mama ko, naubos yung laruan mo. Kasi nga, kinukuha ng mga kalaro ko. Di ba? So, naisip niya, hindi ko natututunan, kumbaga, nakikita ko na okay lang pala yung nanakawan ka, parang ganun. O yung kalaro mo, nagnanakaw, di ba? Ikaw pa mismo nanakawan. So, parang ganun siya. So, ang nangyari, ginawa ng mama ko, kinulong ako sa bahay. Huwag ka nang lumabas. Hindi na ako pwede. Sa bahay lang ako. Diba? So, ganun po nangyari sa akin. Which is, I'm very thankful. Kasi kung na-associate ako doon, ako siguro, wala ako dito. Diba? Ibang-iba yung matututunan ko. Tama? Because association is really powerful. So, ganun din dito. Kung sasama ka sa tropa mo, ang pag-uusapan nyo, bonus. Kinsenas katapusan. Utang, pautang. Nakuha ko pag-usapan or yung latest na palabas sa TV. Di ba? Oh, grabe, alam mo ba yung nangyari? Sino ba yung magjawa? Kila Katniel? Nag-break na daw. Pero alam mo, may bali-balita. Hindi daw totoo yun. May mga ganun. Di ba? Palaging ganun. So, magulat ka, isang oras na. Ang dami yung haka-haka. Ngayon, may kumita ba? Wala. Naubos lang ang oras. Tama? Because hindi naiintindihan ng iba. Ang sasabihin ng iba, ito naririnig ko palagi. Ano sasabihin? Before, di ba? Sasabihin ganun. Ano namang masama, pag-uusapan namin sila. Ano gusto mo pag-usapan namin? Siyempre, maraming pwedeng pag-usapan. Ba't buhay pa nila pag-usapan natin? Tama? Nakuha yung konsepto? Di ba? Ano mas masarap? Pag-usapan natin yung pangarap mo o yung buhay ng ibang tao? Yun na lang gawin natin, mens. Di ba? Kahit kahit magdamag, abutin tayo, nagpa-planning tayo ng diskarte natin, pero kung pangarap natin yan, okay lang. Kesa naman abutin tayo ng ilang oras, buhay nila. Di ba? Tapos, nadja-judge pa natin, nagagawa pa tayo ng story sa kanila kasi dami natin iniisip. Tama, di ba? So, ang daming palpak talaga with regards to that. So again, ask yourself, kanino ka ba associated? How do you spend your time? Di ba? Pag uwi mo ng bahay, sino kakwentuhan mo dun? Ano pinagkukwentuhan nyo? At kung hindi papunta sa pangarap yung pinagkukwentuhan nyo, magpalit ka na ng kausap. Mens, paano kung asawa mo? Asawa ko, palitan mo na. De joke lang. Isama mo dito. Or, educate your husband and wife. Example, di sila dito. Di ba? I-goal mo, makasama mo sila dito kasi nakikita mo yung tinuturo, alam mo na napakaganda. Tama? Okay, huwag mo pabayaan na maiwan sila. Ayan, next, ito. Overall, attend trainings regularly. So overall, gusto mong lumaki yung mindset mo with regards sa negosyo natin, makita mo kung ano yung nakikita ng mga mentors, attend ka ng trainings. Kasi ang panglaban mo sa mga negativity is knowledge. Kung alam mo yung negosyo, walang negative dyan sa labas yung makakapagtanggal sa'yo dito. Kasi naiintindihan mo, alam mo yung business mo eh. Di ba? Kahit ano pa kumbaga yung hindi magandang nangyayari sa'yo, na-reject ka, feeling mo, ang bagal mo compared sa iba. Pero dahil alam mo yung negosyo, hindi ka mabubunot dito. Nagigets siya? Okay? Kaya lang, alam mo, sa totoo lang, kung ako tatanungin, hindi ko talaga pagpapalito sa ibang negosyo. Di ba? Alam mo, meron mga iba sasabihin, parang na-encounter ko, may mga friends ako before, yung mga friends ko before, sabi nila sa akin, Jonathan, milyon na pala kinikita mo dyan, ba't di ka ulit magtayo ng traditional business? Hindi ginamit yung traditional, hindi basically business, kasi syempre hindi naman nila nadi-differentiate yung ganun. Diba? Pero syempre, ako, hindi ko na lang pinansin. Kaya lang, if you think about it, kumikita na ako ng milyon-milyon dito, gusto mo, magbigay ako ng oras doon sa negosyo na maglalabas ako ng milyon para kumita ako ng milyon. Teka. You get the idea? Dito, wala akong lalabas. Pwede kong palakasin palalo yung business ko para magpasok pa ng 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, and so on.
Di ba? Hindi na ako maglalabas ng kapital. Eh, bakit pa ako maglalabas ng kapital doon para mag-business ako? Ito nga, naglabas na nga ako dito nung bumili ako ng package para kumita ng milyon, kita pa ng milyon, kita pa ng milyon. Tapos gusto, iwan ko sa kanila. You get the idea, guys? Di ba? Nonsense. Tama. Bakit sila ganon? Kasi they don't know. Hindi nila alam. Again, what do they have? Opinion. Okay? So, you don't listen to them. Sa mentor mo lang. Okay? Next, ito, reinventing the wheel. Ayan, ako, maraming gumagawa nito. Yung tipong sinabi na ni mentor ang gagawin, ano pa sasabihin ng iba? Mens, try ko muna tong ganito. Mens, ako na bahala dito. Ganyan, di ba? So, meron silang gustong subukan. Yun nga lang, every time na meron ka itatry, you lost, kumbaga, you will lose your prospect. Kasi example, meron kang in-invite, gusto mong itry. Ayaw mong sundin yung advice sa'yo. Yung prospect mo ngayon, kaibigan mo man yan, warm market mo, imbes na malaki yung chance na mapasali mo, ano mangyari? Bakit hindi na mag-join? Kasi yung itatry mo, hindi mo pa naman alam. Tapos kahit isama mo pa si mentor, pero kung meron kang ibang itinry na hindi niya in-advise sa'yo, hindi na siya makakatulong sa'yo. Gets ninyo? Example, sinabi niya sa'yo, iti-up ka. Tapos sabi niya, hindi mens, wag na yung mga ganun. Ayoko ng mga ganyan. Ano pa kita na ganun. Hindi na mens, basta pakilala na lang kita. O, dito na, nagsalita. Ito po, kinikita ko ganyan-ganyan. Ano pakilam ko? Ba't sinasabi mo pa sa akin kinikita mo? Ayan, hindi mo tini-up eh. Ang yabang tuloy ng kausap mo. Di ba? Nayabangan tuloy din siya sa pinapakita kasi hindi mo sinunod yung pinapagawa sa'yo. Nagigets siya. Everything na pinapagawa sa'yo ng mentor, meron yan dahilan. Hindi po namin papagawa sa inyo yan kasi gusto lang namin magmukhang pogi. Hindi po ganun. Gusto namin kasi kayong matulungan. Nakukuha yung konsepto? Kaya ibig sabihin, apply mo yan, aralin mo yan kasi yan yung effective. Yung iniisip mong gagawin mo, naisip na before yan, alam na namin hindi mag-work yan, kaya wag yan yung gawin mo. Okay ba, mentors? Okay, so katulad nito, ayan, no? Yung iba sasabihin, hindi men, sa bahay na lang ako mag-aaral. Panoorin ko na lang lahat ng mga video. Hindi na ako attend dito. Ayan, papapirma pa ako. Ayan, hindi na mens. Kaya ko na ito mag-isa. Kaya lang mens, ang problem with that is, ang totoo lang, pag doon ka sa bahay mo nag-aaral, mas malaking chance, hindi ka po nakikinig. Tingnan mo, mag-comment yung mga nakikinig. See, walang nagko-comment. Yan, sinasabi ko eh, no? Hindi, sa totoo lang, distracted most of the time. Tama? Sigurado na train nyo na yan. Kasi kayo naman mismo, nung pandemic, nag-online training. Tama? Distracted, di ba? Lalo na yung hindi pa talaga trained. Ang dami kong nakikita kahit nakamute pa sila, andyan yung camera, may tinatype sa computer. Ang dami, kitang-kita eh. Di ba? Ang dami mo makikita na nandyan, naka-ano sila sa camera tapos may kausap. So kita mo sila. Alam, hindi sila nagpe-pay attention. Ano sasabihin? Men, so kikinig ako. Hindi, the brain doesn't work that way. Di ba? Hindi pwedeng sabihin mong narinig mo, may iba kausap kang isa. Hindi naman totoo yung yung naririnig ng iba yung sasabihin na ano tawag doon yung multitasking. Hindi simultaneous yun. Yun yung totoo. Nakasanayan lang sabihin yung multi. Pero ibig sabihin yun, after mo makinig dito, magsasalita ka, yun na ang focus mo. Hindi pwedeng maiintindihan mo pa to. Maaaring dumaan yan, pero lalabas ulit sa'yo. Nagigets? Kasi hindi ganun design yung brain natin. Unless alien ka. No? Dalawa. Di ba talagang nakuha yung idea. So, hindi siya nag-work. It doesn't work. Diba? Most of the time, lalo na yung mga hindi pa trained, wala. Sasabihin nila, mens, narinig ko na yan. O, anong ginawa mo? Basta alam ko na yan, mens eh. Okay, nasaan ang pain mo? Darating din yun, mens. Alam mo yan? So, ibig sabihin, hindi talaga alam. Diba? Kaya most of the time, mapansin mo, even yung mga international natin, marami sa kanila na nag-join na wala na. Pero nandyan ngayon, andyan ka pa? Andyan pa? Huwag ka mag-quit, ha? Kailangan next year, andyan ka pa rin, ha? Hindi, kausap natin yung mga nasa offline, nasa international. Kasi sa totoo lang, sila yung very challenging yung situation nila. Naintindihan natin. They are trying. Kaya palakpakan naman natin. Di ba? Pero, guys it will take more than try. It will take more than try. Okay? Alam mo na yan, tanong mo si mentor. Di ba, nakuha? Hindi enough yung ganun lang. Okay? Lalo na pangarap pinag-uusapan. Kasi kung ang pangarap, kukunin mo lang ng ganyan-ganyan, di lahat tayo nakuha na dapat ang pangarap. Tama? It takes more than that. Okay? So, yan. Ano pa yung ginagawa ng iba? They are resisting change. Example ito, yung narinig nyo ngayon. Yung mga narinig nyo, merong iba dyan sasabihin, hindi, pwede naman talaga yung online eh. Dami kong matututunan doon, dami ng ganito eh. Diba? Of course, it still depends sa'yo. Kung talagang aaralin mo, yun kasi yung point. Diba? Ang problem lang kasi iba, they are not actually present pag nagte-training sila. Yung iba naman, they just saw it as an obligation. Kaya yung iba, a-attend lang, not because they really want to learn, but because they saw it as an obligation. Sabi kasi umattend, so attend ako.
Di ba? O, kaya nangyayari tuloy. Yung iba, nare-resist nila yung mga pagbabago na dapat kung matututunan nila, hindi nila talaga in-apply. Di ba? Kasi hindi rin sila na-associate dun sa mga mentors. Di ba? O, example, dito, siyempre, tinuturo natin, kailangan maging excellent ka. Pakisabi nga, excellent. Excellent. Ibig sabihin, pag meron kang kausap, hindi pwede na kung paano yung sasabihin mo na, yun lang. Hindi pwede, kailangan excellent. Kasi at the end of the day, hindi lang yung product ang bibilin. Sino pa bibilin? Ikaw. Di ba? Pag nakita niyan, ay parang hindi naman marunong to, hindi mag-join sa'yo yan. Kung mag-join man yan sa'yo, hindi yan believe sa'yo, hindi niya gawin yung business. Nakuha. May mga factor na ganun. Okay? Kaya tatandaan mo, yung tinuturo sa'yo, ang goal mo, matutunan siya, ma-absorb mo siya, ma-apply mo siya. Huwag kang mag-resist dun sa changes. Means, hindi kasi ganyan nakasanayan mo. Exactly the reason kung ba't kailangan mong gawin. Kasi, yung nakasanayan mo, it's not working. Lalo na kung 30 ka na, 40 ka na, 50 ka na, it's not working. Kung yung nakasanayan mo pa rin yung gagawin mo, dun pa sa mga susunod na life mo, it's not working or it's not gonna work. Nakuha? Kasi na-try mo na ng ilang taon eh. Di ba? So, ibig sabihin, kailangan tignan mo yung perspective or yung ibang gagawin na ginagawa ng iba na effective. Okay? So, huwag ka mag-resist ng change. I-absorb mo yan. Okay? If it's gonna change your life, absorb mo. O, not applying. O, yan. Di ba? Making shortcut. Yung iba, alam mo ba yung business natin, shortcut na to eh. Shortcut na. Di ba? Kasi ang long cut, employment. Long cut yun. Ito, shortcut na to kasi tinuturo na sa'yo yung leveraging. Di ba? Tinuturo na sa'yo na meron ka ng product, hindi na ikaw mag-aasikaso, yung company, ibenta mo na lang yan. Di ba? Nakita mo, nag-i-invest pa yung mga owners natin, yung mga ambassador natin sa likod. Oh. Di ba? Andito yung picture ko eh. Nabura lang eh. Diyan sa kasi nilagyan ng pinto eh. Dapat, nandyan yung ano ko eh. Hindi, nakikita nyo, mga artista, nag-i-invest pa yung mga may-ari dyan. So, ibig sabihin, they want na makilala palalo yung business natin. Di ba? So, wala ka ng sakit ng ulo. Di ba, mapansin mo, yung mga kaibigan mo, pag kinausap mo, ay, alam ko na yan. Di ba? Okay yan, maganda yan eh. Di ba? Napapaganon sila. Okay, so huwag mo na i-shortcut kasi shortcut na ang network marketing. Okay? Trend hoarding. Nako, eto yung iba. Nakita nila, mens, may ginagawa yung ibang team, mukhang effective, gawin ko. Gagawin daw niya, di ba? Tapos, mens, grabe, kaya pala nag-diamond yung kabila, ganito pala ginagawa, mens, kailangan apply ko yung ganun. Iba na naman ang ginawa. May nakita na naman ng iba, mens, ganito gagawin ko, ganyan gawin. Nako, mens, ang effective yung ginagawa ng grupo nyo. Kasi hindi yun effective sa'yo kasi hindi mo ginagawa. Nakuha? Hindi natin sinasabing hindi effective yung sa iba na nakita mo. Pero baka ganun din yung ginagawa ninyo, ayaw mo lang tignan. Narinig nyo na yung kasabihan na, it's always greener on the other side of the fence. Narinig nyo na yun? Alam mo, kahit ilagay ka sa Team Blast, ang makikita mo, parang ang galing ng Team MVP. Pag nasa ibang team ka, pwede mo makita, parang ang galing ng Team MVP, parang ang galing ng Team Blast. Doon na lang ako. Kahit saan ka po pumunta, mas magandang tignan nyo na doon. Ay, mababait yung kabilang mentor sa kabila. Dito kasi ganito. Sige, paglipat mo doon. Ay, mas mabait din pala sa kabila. Lipat ka ulit. Ewan ko kung saan ka mapunta. Nagigets ninyo? Wala kang ma-accomplish pag gano'n. Nagigets yung point. Diba? So, kaya kailangan kung ano yung pinapagawa ni mentor sa'yo, focus ka doon yung i-apply mo. Kasi tandaan mo, hindi yun papagawa sa'yo if it's not gonna work. Kasi ibig sabihin, ba't nila pagawa sa'yo pag hindi mag-work? Di sayang yung oras nila. Remember, part ka ng team nila. They want the best din sa'yo. Kasi pag naging successful ka, madagdagan sila. Gets? Okay? Ganon yun. Tapos, of course, they'll be proud of you. Magiging masaya sila kasi ganon yung business natin eh. Nagiging masaya tayo pag nakikita natin marami nagiging successful. Di ba? Kaya huwag kang kopya ng kung ano-ano. Lalo na sa online. Hindi na nga I am worldwide, kukopyain mo pa. Ang point is, okay, meron mga sinasabi sila. Kaya lang tatandaan mo, minsan business kasi nila yun. Diba? So, mas maganda kung gusto mo mag-invest, pag investment ang pinag-uusapan talaga, diba? Kung investment, dito ka itong investment. Diba? Ibig sabihin, may business ka. Okay? Ayan. So, wag doon makinig kasi hindi yun yung business mo. Malinaw? Okay? Yan, ito, stealing invites, distributors. Alam mo, mababait naman ang Tagayam worldwide eh. Di ba? Wala naman tayong naririnig ng mga ganyan. Di ba? Unless na nga lang pag mga bago, para nung nakaraan, nag-live si Mariel. Nag-i-steal ng inquiry. Di ba? Isang beses lang naman nangyari. Nung na-educate yung mga tao, hindi na ginawa. Tama? Di ba? So, mababait naman Tagayam worldwide. So, hindi talaga nangyari. Pero just in case, para at least matutunan ng iba, let's say, for example, meron dyan dumating sa labas, nasaktuhan nandiyan ka. Sabing ganon, guard. Ganyan. Gusto ko kasing mag-join.
Ay, ito ba yung I Am Worldwide? Ito ba yung sa Barley Barley? Kasi merong nag-invite sa akin. Kaya lang, baka malilate pa daw siya. Di ba? O, gusto ko kasi mag-join. Eh, narinig mo. Nagtanong ka, okay, ma'am, sige, ako na mag-assist. Ma'am, tinawag, pati si kuya, nagawan mo ng trabaho, di ba? Tapos sabi mo, ma'am, sige po, ano po yung kailangan ninyo, ma'am? Tulungan ko po kayo. Kasi meron akong kausap, bla, 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 ganyan. Ganun po ba? Ay, ma'am, sige po, ma'am, tulungan ko po kayo. Mag-jade kayo, di ba? Oh, yes, mag-jade ako. Ay, mag-jade kayo, di ba? Mag-jade kayo, di ba? Ma'am, patayin mo po yung cellphone mo. Patayin mo muna para at least hindi ka ma-distract. May mga diskarte pang gano'n, para hindi na matawagan ng di ba? Nangyari before yon. But of course, right now, dahil mababait ang mga taga-IAM Worldwide, hindi po nangyayari yung mga ganyan. Tama ba? Palakpakan naman natin mga taga-IAM Worldwide, di ba? Tayo, of course, di ba? Ayan. Tapos, ano pa? By the way, even sa online, di ba, natutunan na natin yung sa mga online, yung mga post ng iba, hindi tayo magre-reply doon. Kasi hindi natin post yun. Dapat gawa tayo ng sa atin. Okay? Huwag natin gayahin yung ibang company. Kung makita mo man sa ibang company, huwag ganun. Kasi hindi ka ma-bless pag ganun eh. Mabablock mo yung blessings, di ba? Mahirap na. So what to do? No, if you find yourself in this situation. Again, ang number one na gamot, 'di ba? Solusyon, attend trainings. Nasa training po talaga lahat yung mga kailangan mo. And it's not gonna happen overnight. Kaya sinasabi namin, kailangan paulit-ulit, repetition. Pakisabi nga ulit, repetition. Yung po talagang kailangan, paulit-ulit siya, 'di ba? Sino dito yung makaka-relate sa ganito? Yung bata ka, naalala mo yung nanay mo, sasabihin, anak, patay mo yung ilaw. Pinatay mo. Kinabukasan, pagdaan mo, anak, patay mo yung ilaw. Tapos di mo pinatay. Ano ulitin ni nanay? Anak, patay mo yung ilaw! Pag di mo pa pinatay, sisigawan ka na, anak, patay mo yung ilaw! Gigil na, di ba? Ba't ganon? Di ba? Ibig sabihin, ba't hindi natin kagad, nagagawa? Di ba ganon yung nangyayari sa atin? Na kailangan pa ulit-ulitin. Pero ngayon, di ba automatic na sa'yo, paglabas mo, pak! Sino dito may mga anak? May mga anak. Di ba pagka mga anak natin, di ba minsan titigas ng ulo? Kahit na 10 years old na, di ba? Nak, mag-flash ka. Hindi, mama kasi ganyan. Sasagot na dahil katwiran, di ba? Tapos sige, ulitin mo, flash ka, mag-flash. Pinlash na. Susunod, makita mo na naman, di na naman nag-flash. Lumulutang dun sa iba, ganun, pagpasok mo sa CR. Di ba? Sino naka-experience na ganun? Yung mga anak. Di ba? Ang kukulit, di ba? Ano gagawin mo? Sasabihin mo palit. Di pa rin ginagawa, di ba? Nakakalimutan pa rin. Hindi pa rin kasi sanay. Di ba? Pero, dahil kakaulit mo, hindi ka nagsawa, bilang nanay, bilang magulang, di ba? Inulit-ulit mo, darating sa certain age nila, na nagagawin na nila. Di ba? O ganun din dito sa negosyo natin. Ulit-ulit mo maririnig sa mentor mo, attend ka ng training. Bakit? Kasi marami po sa sasabihin, ituturo sa'yo ng mentor mo, na hindi mo makukuha ng isang upuan lang, 2 upuan, 3 upuan. Even 10 upuan, hindi mo makukuha kagad. Nakuha? So, ibig sabihin, kailangan repetition. Imagine this, lalo na kung 30 pataas ka na. Ibig sabihin, 30 years mo nang ginagawa yung ginagawa mo. Di ba? Kung hindi nakakatulong sa'yo, kailangan i-improve. Madali ba? Hindi kasi nagawa mo na ng ilang taon na eh. So, ibig sabihin, it will take a long time din ulit. Hindi naman kailangan 30 years, di ba? Para mapalitan mo yung bad habits na ganun. I guess. So, pero ano yung key? Repetition. Okay? So, kaya kailangan attend. Number 4. Ayan, procrastination. Isa to sa mga napakahirap awatin sa mga Pilipino. Kasama ng late. Di ba? Kasama ng late. Di ba? Ang mga Pilipino, palaging late yan, di ba? Saan ka na, pare? Pare, saan ka na? Ito na, on the way na. Sige, hintay ka namin, malapit ka na pala. Bye-bye. Ligo. Bigla, sabon, ang bilis. Saan ka na, pare? Ito na, malapit na ako, baba na ako ng jeep. Ayun pala, palabas pa lang ng bahay. Ayan, di ba? Ganon yun eh. Tama, di ba? Sino yung ganon? Parang ganon din to, itong procrastination. Mamaya na habit. Di ba? Sige, mamaya gagawin ka yan. Mag-invite ka na. Yes, miss, mag-invite na ako. Isang buwan na, wala pang invite eh. Di ba? Kaya lang ang procrastination po, ano nakalagay dyan? It's the thief of time. It's a thief. Nananakawan ka ng panahon na hindi mo na mababalik. Di ba? Kakamamaya mo, nananakawan ka. Parang example ko kanina, sasabihin ng iba, okay, sa susunod ko na gagawin ng todo yung business or sa susunod ko na i-full time yan. Di ba? Pero ano nawawala sa kanila? Time. Imagine if sinimulan na nila ngayon, tapos nagre-refer na sila, may napa-join na sila, 1 year later, ang galing na nila sa kano napa-join nila. Iba na yung kayang gawin nila.
Di ba? Tapos, of course, ginagawa pa rin nila yung negosyo. Bas mabilis na sila. Bas magaling na sila magbenta. Bas magaling na sila magpasali. Yung susunod na taon, bas maganda lalo yung magiging result nila. Pero every time you delay it, mag-start ka pa lang. Instead na nadaanan mo na yung process na yun. You understand, mga mentors? Kaya, napaka-important na simulan mo na ngayon. Okay? Huwag mo nang patagalin kasi mamaya, wala. Nako. Tapos ito matindi. Yung meron ka pang high expectation. Yung meron ka pang extremely high expectation na kahit mamaya ka na ng mamaya, pero iniisip mo, meron pa rin magandang mangyayari. Di ba? Napaka-positive mo, pero hindi ka gumagalaw. Mahirap yung ganun, mens, di ba? Kaya yung iba ang tendency, sabihin, naku, nag-join na ako dyan, wala naman nangyari. Nag-invite ka ba? Oh, tinry ko mag-invite, pero wala namang gusto mag-join. Wala, hindi nag-training. Tapos pag tinanong mo, ilan ang invite? 3, 2 lang pala. Di ba? Of course, di ba? The business is also a numbers game. Di ba? Damihan mo para malaki yung chance na makuha mo yung mga tamang tao. Tandaan mo, ulitin natin, numbers game. Sa negosyo natin, ang hinahanap mo yung OOO. Kaya lang ito matindi, maraming hindi. Di ba? Habang nakakausap mo yung hindi, tuloy ka lang hanggang makuha mo yung OOO. Parang baraha, ilan ang alas? 4. Pero ang dami mong dadaanan na hindi alas. Di ba? Pero hindi ka hihinto. Kasi alam mo, nandun yung 4 eh. Hindi ka hihinto, di ba? Kung hinihiwa-hiwalay mong ganyan, hindi ka hihinto kasi alam mo merong 4. Di ba? O ganun lang din sa pag-invite. Huwag kang hihinto. Makukuha mo rin yung 4 mo. Di ba? Tapos masusumagulat ka, dadami pa lalo yan. Nagets siya? Okay? Ayan. So, yung iba sasabihin, I'm busy. Hindi ko muna yan priority kasi busy ako. Parang sample ko rin kanina, busy ka sa how much? Busy ka sa 5 years from now, how much yung magiging income dyan? We understand, of course, that you're committed na sa ginagawa mo ngayon. But then again, you have to ask yourself, yan ba talaga yung gusto mo nung bata ka? Or yung pangarap mo talaga ang gusto mo? Gusto mo lang ba na meron ka lang matanggap para mabayaran yung bills mo? Or nung pinag-aral ka, from the very beginning, alam mo, kailangan yumaman ka o masenso kayo. Diba? So, dapat doon ka nakatingin sa pag-asenso. Hindi yung ma-fulfill mo lang yung commitment mo kasi nag-yes ka na sa trabaho mo. If it cannot give yung pangarap mo, then you have to move on. Kasi hindi niya kayang bigay eh. Ba't ka nag-aral? Ginalingan mo ng pag-aaral eh. Para saan ba yung pag-aaral? Para lang masabi may diploma? Hindi naman, di ba? Because you want to earn money. Tama? Para kanino yung pera? Para sa atin, sa case mo, sa family mo, di ba? Okay ba yan, mga mens? So, huwag mo gamitin excuse yung busy kasi pag busy ka, tapos walang pumapasok na income, mahirapan ka, di ba? Tatagal ka. Waiting for results. Mens, saka ako na-invite yung ibang friends ko pag meron na akong resulta. Parang chicken and egg, ano? Mahirap yung ganun. Gusto mo mauna yung resulta, ayaw mo mag-invite. Paano mangyari yung ganun? Nagigets? Di ba? Okay, mens, titignan ko muna, magka-resulta ka kung sa ako gagawin yung business. Kaya lang, yung mentor mo, solid yan. Gagawin niya talaga yung negosyo, magkakaresulto siya. Ang question, pag napatunayan niya, hahatawin mo ba talaga? Baka naman hindi, nag-aksaya ka lang ng oras. Tama? Di ba? Nakuha mo yung point ko. Ibig sabihin, dapat, ngayon na, wag mo na hintayin magka-resulta pa si ganito or ikaw pa, bago mo gawin yung business, gawin mo na. Kasi alam mo, pag ginawa mo, pwede kang magka-resulta. Di ba? Okay? Ayan, so wag mo na hintayin, baka mamaya yan. Di ba? Yung sinabi ko kanina, nagwa 1 million patas na lahat yung nasa top 40, saka mo pa sasabihin, grabe yung ganda dito, yung top 40, nagwa 1 million na lahat. Ano ka ba? Dati na maganda. Di ba? Okay? Ayan, Tapos, pagka nandiyan ka sa ganyan situation, ano ulit ang gagawin? Ayan, Surround yourself with people who motivates, inspire, and push you, who demands the best version of yourself. Di ba? Kaya kung yung mentor mo, china-challenge ka, pinapressure ka, pasalamatan mo siya. Because he demands the best version of you. Diba? Ayaw niya nung pwede na. Ayaw niya ng isang pay-in lang. Hindi para sa kanya, kasi para kanino? Para sa'yo. Nahanap mo yung alas mo, diba? Kailangan malabas natin yung tinatawag na potential mo. Diba? Para maintindihan ng potential. Example, meron seed. Ang seed kasi, pag nalagay mo sa soil, bubunga yan. Lagay mo sa environment na nalalagyan din ng tubig yung soil, hindi lang basta bubunga yan, talagang lalaki yan, magiging tree. Diba? Ang matindi, kung talagang napakaganda pa ng area na napuntahan niya, soil din lahat yan, na kumbaga healthy soil, diba, magiging forest pa yan. Tama? Okay lang, kung yung seed, ilagay ko dito, iwan lang natin dyan.
One time, napatakan ng tubig, may lumabas ng konti. Kaya lang hindi na napatakan, ano mangyari? Mamatay. Tama? Kasi, hindi lalabas yung potential niya dun sa kinalalagyan niya. Nagigets? Diba? So, ibig sabihin, ikaw din, meron kang potential. Na ilagay ka sa opportunity na kung saan ipinupush ka para malabas yung best version mo. Magpapush ka. And then see the version of yourself a few years later. Di ba? Yung kung nagba-bodybuilding ka, pag harap mo sa salamin, gumaganon-ganon ka na. Nagpe-flex-flex ka na. Gumaganon ka. Alam niyo yung mga ganon, di ba? Oh. Pero dito sa atin, after a few years, after a few years, pagtingin mo sa salamin, pegin ko! Check ano! Oh, di ba? Guess mo? Oh, ganon siya. You have to see yourself, di ba, in the future, na yun yung future mo. Pero again, kailangan, simulan mo ngayon. Okay? Pagpapush ka. Yan. Tapos, syempre, sama ka sa mga ganong mentors, ha? Okay, yan. Surround yourself with reminders of your dreams and goals. Tingnan nga natin, ano yung laman ng cellphone natin? Pag kinlose mo, pag pinindot mo, ano lalabas? Bold? Hulo, walang ganong na. Yung crush mo, nandoon? Ganyan? Di dapat, pag pinindot mo yan, yung pangarap mo. Di ba? Yung kotse, yung house and lot, yung rank up na gusto mo. Nai-gets niyo? Tapos, pagpunta mo sa bahay mo, dapat may poster ka dun, o kaya meron kang sinulatan dun, o kaya even sa text ng cellphone mo, meron ka dun sa notepad yung mga list ng mga target mo. Sa Facebook mo, ganun din, yung wallpaper mo, di ba? Yung from time to time, yung mga post mo, di ba? It's about din yung sa pangarap mo. Dapat ganun. Kumbaga, bigyan mo yung chance yung sarili mo na mareremind ka palagi ng pangarap mo. Sino dito yung makarelate sa akin? Na kasi ako minsan, bawa, syempre, dami tayong ginagawa, and then suddenly may makita ka na pinaglagyan mo ng pangarap mo, and then after dun, ano ba gagawin ko? Teka, hindi pwede ito, kailangan pamarami ng gawin. Yan. Alam mo yung nagigigil ka? Sino dito yung ganun? Di ba? Yung pag nakita mo siya, talagang motivated ka, kailangan gawin ko to. Alam mo yung ganun? Di ba? So yun yung reason kung bakit sinasabi na surround yourself sa mga bagay na makaka-motivate sa'yo. Diba? Tapos to the point na minsan kailangan bilhin mo na. Bilhin mo na. Sino dito gusto yung first car nila? First car. Oh, bilhin mo na. Gusto mo pala eh. Alam mo kung bakit? Kasi pag nandyan na yung first car mo, araw-araw nakikita mo. Kahit dumating pa yung bill mo, dahil nakikita mo yung sasakyan mo, babayaran mo. Nagigets mo? Ibig sabihin ng babayaran, gagawan mo ng paraan. Ganun siya. Kaya kung di ka pa naglalabas ng sasakyan, bilhin mo na yan. Diba? Of course, siyempre, habang ginagawa mo yung negosyo, ha? Iba, siyempre, natatakot. Alam mo, pero ako nung natutunan ko yon, na-realize ko, ganun lang talaga labanan. O, ganun lang. Kaya nakita ko, yung mga billionaires, ganun talaga labanan nila. Example, Elon Musk, kilala? Anong ginawa? First, business niya, binenta niya, I think 13 million kinita niya, dollars. So, sa 13 million, walang ibang priority yon. 'Di ba? Binili niya yung nagtayo sila ng kapatid niya ng PayPal, 'di ba? Hindi pa PayPal, yung company na naka-partner si PayPal. Eventually sila yung vast majority share doon sa PayPal, 'di ba? So ganun yung nangyari. Tapos nabenta yung PayPal, I think 150 million yung nakuha niya doon, dollars. Hinati-hati niya 'yon. 'Di ba? Ginamit niya certain part, bumili siya ng tinayo niya yung Boring Company, Tesla, SpaceX. Tapos eventually binili niya din yung solar power, Solar City. 'Di ba? Yun talaga. Yun yung priority niya. 'Di ba? Kumbaga, nilagay niya lahat yung niya doon. Yung pera niya. Bakit ganoon? Kasi gusto niya na ma-pressured siya na palakihin yung business niya. Nakuha? Kumbaga, yung iba nangangarap na magkaroon ng ganoon, siya ginawa niya na kagad. Hindi na siya mag-isip, sayang yung 150 ko. Hindi, kasi may pangarap siya. Ang liit pa nung meron siya. Matindi yung pangarap niya. Diba? Kaya ano ginawa niya? Kahit na ilabas niya ulit yan, makuha niya lang yung pangarap niya. Nakuha ba? Ito matindi, hindi pa siya tapos. 300 billion. Diba? Umabot siya sa ganun point eh. Diba? Oh, pero hindi pa pala tapos. Diba? Sa 300 billion, hindi pa siya tapos. Ayan. Ay, paano pag tumaas pa yung value ng X? Diba? Kabibili niya lang ng X. Pag tumaas pa value, di lalong tataas na naman yung kanyang Diba? Nag-gets mentors. So, dapat ganun ka.
Okay? Ayan. Neglecting retail sales. Ayan, naku, maraming ganyan pinapabayaan yung ating retail sales. Kaya lang, yung business kasi natin, di ba makikita natin, lalo na ngayon, ang dami ng mga mentors na kumikita na ng 50,000 pataas uni-level pa lang. Ang dami na. Di ba? Kasi dito sa atin, 3 yan sa uni-level natin. Meron kang rebates, leadership, di ba? Tapos yung ating RSM. Pag pinagsama-sama mo, naku, magkano yun? Ibig sabihin, sa isang benta, 3 kita. Ang sarap, di ba? O, ganun yung business natin. Kaya lang, yung iba, hindi nila pinopromote. Di ba? Ay, kasi ayoko ng benta-benta. Kaya lang, mga mens, malaki rin kita sa benta. At ang reason kung ba't mo rin gusto magbenta, kasi yung mabentahan mo, pwede mo siyang ma-encourage na gawin yung business. Tama? So, huwag mong ine-neglect yan. Ang goal mo, ayan, tandaan mo, even if you start sa maliit, alam mo na habang tumatagal, lumalaki yan. Di ba? O, tingnan natin. Ayan, o, katulad nito. Noong August 2023, ayan, ito yung ating uni-level top. Kaya lang, pag tinignan mo yung mga uni-level ng mga mentors na nandiyan dyan, ang lalaki na yan. Oo, kasi si May nga lang, nasa 2 million na yan. Di ba? No? I think, tama na mga mentors, 2 million na yan, isang buwan. O, tama ba? 2 million, 1 million? I meant, ang 2 million, O, yung 3, no? Oh, grabe, di ba, no? 2 million na. O kaya pag kalma ako, nag-uni-level ka 10,000, manggigil ka, tanda mo may nagto 2 million. Manggigil ka. Kasi alam mo, pwede pang lumaki. Di ba? Grabe. Eto matindi, hindi nag-iisa cement may. Cement cut, ganun din, ang laki na ng uni-level and so on. Kaya ang point is, alam mo pwede kasi marami nang nakakagawa. Kaya wag mong ine-neglect yan. Diba? Ibenta mo yan, i-promote mo yan, kasi alam mo yung bibili sa'yo, bibili ulit sa susunod yan, at saka paging effective sa kanya yan, ano gagawin niya? I-refer din niya yan. At sasabihin niya, ayoko ng referral, may sakit ako, doon ako magfo-focus. Kahit doon siya mag-focus, magkukwento siya na natulungan siya ng product. Tama? Hindi man sa'yo niya i-direct, yung kakausapin niya, maghahanap yun. Malamang tayo rin makita nun. Nakukuha yung point, di ba? So, kaya kailangan lang, gawin mo lang siya. Okay? O yan. Tapos yung iba, they take rejections personally. Di ba? Iisip nila, naku, ayaw. Tatanda mo, pag nag-reject sila sa'yo, baka hindi lang sila ready. Or, hindi ka pa kasi ready. Ibig sabihin, baka hindi ka pa masyado marunong, mali yung naging approach mo, mali yung nasabi mo. Di ba? So, may mga factors. So, wag mo siyang isipin na pine-personal. Think of it, think of rejection as an attack. Yung iba kasi ganun niisip, they think of rejection as an attack to their personality. Diba? They think rejection as a bad sign. A sign siguro to, baka hindi para sa akin to. Diba yung iba ganun ang iniisip? Okay, yung iba, napakalaking roadblock, pero sa totoo naman, hindi naman talaga siya big deal. Kung na-reject ka lalo na isang beses, it's not a big deal kasi hindi naman siya first time na na-reject tayo sa buhay natin. Diba? Lalo na mga lalaki. Ilang beses ka na broken heart, di ba? Kala ng mga babae, sila lang broken hearted. Hindi nila alam, tayo din. Yeah, tayo na, pang TikTok, yung maliliit na Hindi, di ba? Tayo din, di ba? Ilan na yung niligawan natin na hindi tayo pinansin? Magmula nung natuto tayong sa mga ganun-ganun, di ba? Pero buhay pa rin tayo, nanligaw pa rin tayo, lumapit pa rin tayo, nag-approach pa rin tayo, di ba? Tuloy ang buhay. Ganon din dito. Huwag mo isipin as roadblock yan. Tuloy ang business dapat. Okay? Take it as a learning experience palagi. Palaging tatanong, ano natutunan ko dun? Di ba? Iniwan niya ako. Bakit niya ako iniwan? Baka mali sinabi ko. May mali ba? Ano ba sinabi ko? Ano ba dapat ang sabihin? Alam mo yun, mag-iisip ka, a-assess mo yung nangyari. Okay? Ayan. So, huwag mong isipin na hindi para sa'yo. Ganon. Wala. Nako. Kasi sa buhay, pag gano'n ang mentality natin, mag-move on ka lang na mag-move on. Ibig sabihin, magta-try ka na magta-try ng iba every time na hindi mo kaya. Di ba? Kaya lang, hindi naman tayo immortal. Kada try mo, naubusan ka ng edad. Di ba? Kakatry mo. Mahirap yung gano'n. Mas maganda mag-stick ka sa isa, todo mo. Di ba? Ayan. So, pag palagi ka na-reject ang mentality mo, SW next, and of course, training. Ha? Kasi possible, baka meron kang maling ginagawa or sinasabi. Ayan. Okay? Naku, ito, maraming ganito. Maraming nag-quit kasi in-entertain pa talaga ang mga dream stealers. Kasi sasabihin nila, hindi, mens, ko-convert ko to. Ikaw tuloy na-convert. Di ba? Yun yung mahirap kasi they keep listening . Tanda mo, pag negative na, huwag mo nang kausapin. Huwag na.
Ang gagawin mo, show the results. Nagigets? Negative. Bakit? Ganto, ganyan. Wag mo na kusapin. Ganun ba? Sige friend, okay lang. Basta, ano lang tayo. Minsan kita-kita tayo. Ganyan. Simplihan mo lang. Diba? Tapos sa sunod, nagkita ulit kayo. Oh friend, kamustahan? Eto, maganda yung business ko. Umita ko nakaraan, 100,000 eh. Anong business na? Yung sinabi ko sa iyo, sabi mo, ayaw mo. Nakaka-100,000 na ako ngayon, pare. Ganun ba? Tara, sige, inom na tayo. Example lang, ganun. Sige, okay lang. Kung baga sinimplihan mo lang. Susunod nagkita kayo, dala mo na kotse mo. Pare, may kotse ka na. Ganda na negosyo ko ngayon. Pare, ba't anong negosyo? Ba't di mo ko sinasama? Di, pare, sinama na kita dati. Kaya lang, di ba, parang ayaw mo noon. Pero kung gusto mo ngayon, pwede kitang tulungan. Sige, pare, ano ba yan? Di na-invite din siya. Di ba? Nakuha niya kung paano? Ang point is, ganun lang. Saswabihin mo lang. Wag mo nang, on that moment kasi, pag doon ka argument na yun. Hindi pa siya ready to listen. Kailangan papakitaan mo lang ng results. Okay? Ayan. So, yung iba, they let others talk them down on their dreams. Especially parents. Pag uwi mo ng bahay, nakita ka ng nanay mo na puyat ka. Tapos wala ka naman nauuwing pera. Kasi nagsisimula ka pa, nagte-training ka. Pero gano'n na sila ng gano'n. Okay lang yun. Parents they want the best sa'yo, sa atin. So, pag nakita nila na parang walang nangyayari, concerned sila. Tama? So, pero wag mong i-convert yung concern na yon na urgent na kailangan magpalit ka na ng ginagawa mo. Hindi. Kasi ikaw yung nagte-training, hindi naman si mother mo. Alam mo tinuturo sa'yo, everything takes time. Pero ito yung masarap. Yung takes time dito, hindi naman 100 years. Diba? Few years lang talaga Pero kailangan lang, tuloy-tuloy mo. Diba? So, wag kang magpa-hila. Wag kang magpa-discourage. Okay? They let others dictate their actions. Yung iba pa, may mga suggestions pa. Yung iba nga minsan nakapaglabas na ng sasakyan, and then bago mag-sports car, magtatanong sa kapatid, magtatanong sa ano. Di siyempre, ano sasuggest nila? Hindi, huwag ka na magganyan. Yung pera mo, i-invest mo sa ganito. I-invest mo sa ganyan. Remember yung story ko kanina, mentors? Ba't mo pa i-invest sa ganito? I-invest mo sa ganyan. Dito mo lang i-invest ang oras mo kasi alam mo, pwedeng kumita ng milyon na hindi ka naglalabas. Di ba? Kaya lang, again, yung iba ganun. Di ba? Naglabas ng kotse. Gusto na mag-sports car. Tatanong ngayon sa mag-sports car ba ako? Kaya lang, ba't mo tatanungin yung tao na hindi itong negosyo? Tama? Nag-get? So, wag ganon. Don't let others dictate yung actions mo na hindi ito ang negosyo. Okay? Pagdating sa, kung mentor mo yan, makinig ka. Alam mo kung bakit? Kasi yung mentor mo, tandaan mo, gusto niya na mag-diamond ka, mag-crown alpha mentor ka, maging super top earner ka, hindi lang basta top earner. Diba? Bakit? Kasi nasa ilalim ka niya You get the idea? You get the idea? Ganun siya, ha? So, makikinig ka rin lang naman palaging sa mentor mo. Ayan. So, they let others bully them into quitting. Yung iba doon. Pag-uwi mo, kasalubong mo yung kaibigan mo. Pare, kamusta na? Power! Hindi na-asar ka naman ngayon. Di ba? Hanggang sa, ayoko na nga, nakakahiya na Tandaan mo, bas nakakahiya na 10 years later, mahirap ka pa din. Ha? Mas nakakahiya yun. Kaya wag mo silang pansinin. Okay? Next, ito. They actually entertain dream stealers. Yun nga yung sinabi ko kanina, wag na. Unti-untiin mo na lang sila. Wag mo nang pilitin. Diba? Wag ka na makipag-argue. So, what to do with dream stealers? Yun nga sinabi ko, wala. Stay away from them. Period. No ifs, no buts. Okay ba yan, mentors? Diba? Ayan. Recall the story of Louis the Frog. Alam niyo yung story ni Louis the Frog? Ayan, no? Yung nasa balon. Nahulog siya yung mga kalaro niya, pinagtawanan siya. Sabi ganun sa kanya, wala, Louie, hindi mo kaya yan, hindi ka na makakalis dyan. Diyan ka na mamamatay. Grabe mga kaibigan, walang kakwenta-kwenta. Di ba? Si Louie naman, talon lang ng talon. Alam mo yun? Galon lang siya ng galon. Tapos tinatawanan na siya. Sabi, wala, tingnan mo si Louie, talon ng talon, parang tanga, sabi ganun. Siya naman, wala, tuloy lang siya, talon siya ng talon. Hanggang finally, nakalabas siya doon sa balon. Bakit? Paano siya nakalabas? Siyempre, di ba, nakadiskarte siya, lumakas yung katawan niya, di ba, natansya na niya yung talon niya, di ba? Pero ba't ganon? Ba't hindi niya pinansin yung mga iba? Alam mo kung bakit? Bingi. Di ba? Bingi si Louie. Di ba? Akala niya, chini-cheer siya, Go Louie! Go Louie! Akala niya ganon. Yung pala, di ba? Sinusumpa na siya, mamatay ka na dyan. Pero dahil nagbibingi-bingihan siya, ano ginawa? Tuloy-tuloy lang siya. So, dapat ganun ka. Pag uwi mo ng bahay, sinabi ng nanay mo, di ba, na mag-quit ka na, bingi-bingihin ka na lang, di ba? Pero pag inutusan ka, sumunod ka. Baka sabihin, sabi kasi ni Mentor JC, di ba, magbingi-bingihan daw ako na sabi ng nanay mo, magsayang ka na. Pag gano'n, baka batukan ka,
Hindi, bakit? Ba't bato ka? Sabi ko sa'yo, wag daw ako makinig, magbingi-bingi yan. Hindi ganon, ha? Okay ba yan? Ayan, number 8. Ayan, ito. Abusing your upline. Ayan. Sino mga uplines na dito? Taas ang kamay. Mga mentors na, taas ang kamay. Oh, sino dito yung gusto maging mentor? Ayan, ibig sabihin, magkagrupo ka na. Di ba? Yung ba? Ayaw magkagrupo? Oh. Di ba? Commonly, of course, naturally, yung mga bago, they are unaware. Kasi, lalo na kung nakapagtrabaho. Kasi sa employment, di ba, ang environment, iba talaga. Tama ba? Di ba? So, minsan, iba yung nagiging reaction nila, yung pagtanggap nila doon sa ginagawa natin dito. Di ba? So, parang katulad nito, ang iniisip ng iba, automatic, yung mentor nila gagawa lahat para sa kanila. Di ba? Kaya na-abuse nila yung mentor nila. Kaya lang ito, tandaan natin. Your upline, okay, pakibasa nga sabay-sabay. Ayan, no? Complaints or comparison, ganyan. Nandiyan na yung dalawang C. Complaints, comparison. Tatlo yan eh. Ano nga ba yung pangatlo? Complaints, comparison, criticize. Ayan. Nandiyan na yung complaints sa comparison. Ibig sabihin, yung 3C kasi, yun yung huwag mong gagawin. 3C. Di ba? Complaints, comparison, criticize. So, yung dalawa nandyan, complaints and comparison. So, ibig sabihin, huwag mo na gawin din sa upline mo. Huwag ka na mag-compare. Men's ba't sa kabilang team? Men's ba't sila ganito? Men's ba't ganyan? Hindi na. Tandaan mo, alam din ni mentor yan kasi meron din siyang top mentor, meron din siyang top mentor, di ba, na yan din ang ina-advise, sinusunod niya. Okay? Kung halimbawa, sinabi, katulad sa mga events natin, di ba, meron tayong mga pa-tickets? Oh, huwag ka na mag-complain. Men's, bakit naman ang daming kailangan bilhin ng ticket? Di ba? Oh, kailangan, pakinggan mo, ba't sinasabi na, kailangan, ganito yung ticket sa bibilin natin. Kasi para saan yun? Sa event nyo. Di ba? Sa event ng team ninyo. Pag tinanong ka naman, okay, sige, hindi na tayo magpakulik or magbenta ng ticket. Mag-event tayo, mahal ang bayad ng location, mahal ang bayad ng mga rerentahan natin, di ba? Yung mga babayaran natin, yung mga awards natin, magko-contribute ka. Magko-contribute ka. Ay, hindi ako magko-contribute. Ayun naman pala, ibenta mo yung ticket. Nakuha mo yung idea. Ganun siya kasimple. So, kaya kailangan sundin mo kung gusto mo maganda yung event ng team nyo. Tama? Tulong ka, contribute ka because you're part of the team. Diba? So, huwag ka na mag-complain kasi again, na-experience na yan, alam na yan ng mga mentors. Tama ba? Okay? Next comparison, huwag ka na mag-compare. Iba't ibang tao, iba't iba yung pag-iisip niyan, iba't iba yung ginagawa. Aralin mo na lang yung DISC din natin para mas maintindihan mo. Okay? Ayan. So, tapos, huwag ka ng emotional demands to the point na talagang sasaktan mo pa yung mentor mo. May mga ganun. Oh, lilib sa GC. Ayaw mo, mens, makinig, ha? Lib sa GC. Tapos, mamaya-maya, mens, paad naman ako. Naglib-lib ka eh. Tapos, paad-ad ka. Di ba? Oh, wala nang ganunan. Kasi business to mga mensi. Hindi tayo mga bata dito na pag nagkantampuhan, maggaganon pa. Huwag na. Nasa negosyo tayo. Tama? Kung nagbi-business kayo, isipin mo negosyo mo to. Kung may sinabi sa'yo, try to understand. Bakit ba ginagawa yun? Ba't kailangan gawin? Hindi palaging ikaw yung masusunod. Kasi hindi lang naman ikaw ang downline or part ng team. Madami. Di ba? Maraming kinukonsider ang mga mentor, hindi lang ikaw. May mga ganun situation. Naintindihan? Kaya kailangan, sunod tayo, cooperate tayo. Okay? Ayan. So, tapos ano pa? Part ng abusing, yung iba pagbago, kay apply nagpapatok. Mens, may invite ako, presentahan mo naman. O, di ba? Kaya lang, mens, pagka ganun, tatagal ka. Promise, tatagal ka. If you let other people na sila palagi ang gagawa ng business mo, instead na ginagawa mo, tatagal ka. Alam mo sa amin ni Mentor Sol before, naalala ko yung first invite namin, kinausap yun, ng apply namin. Hindi pa si Mentor Peach, iba pa. Di ba, yung nasa taas pa, presentahan. Pangalawang present, wala na, ayaw na. Nataranta ako ngayon kasi andyan na yung guest eh, di ba? Napilitan ako mag-present. Pero after nun, sabi ko, ganito lang pala to. Kasi napasali namin eh. Ganito lang pala to. Ako na palagi magpe-present. Di ko na talaga pinapresent sa mentor namin, sa apply namin, ever. Palaging kami na lang. Di ba? Yan.
Yun yung reason kung bakit ang bilis din namin nakapag-present. 'Di ba? Kasi nga, kami gumawa eh. 'Di ba? So, i-try mo kung di mo pa nagagawa. Ikaw mag-present. 'Di ba? Wag mong isipin na ay, baka kasi hindi mag-join eh. Kasama talaga yun eh. 'Di ba? Kung hindi mag-join yung una mo, imbes na ma-discourage ka, take it as a challenge. Hindi nag-join, kailangan yung next mapa-join ko. Ano ba hindi ko ginawa nung una? Ano bang ma-improve ko? 'Di ba? Ganun palagi yung mentality. Go for improvement all the time. Okay? So tapos, ayan, tandaan mo, soon, ikaw yung magiging mentor. Ikaw yung magiging upline. Magkakaroon ka ng team mo. Kung ano yung ginagawa mong abuse sa mentor mo, di ba? Kung nakita yun ng mga napapasali mo, nakukuha nila yun, gagayahin ka nila. Sasabihin mo, mens, masakit pala. Sasabihin ng mentor mo, yes, sinaktan mo ko. Buti nga sa'yo yan, alam mo na. Ganon, di ba? Nagets mo, di ba? Kasi nakikita sa'yo eh. Di ba? So, kailangan you have to set good example para hindi rin gayahin sa'yo. Kung ano yung ginawa mo sa mentor mo, may experience mo din, di ba? So, wala nang ganun. Tanda mo na sa negosyo. Okay, nasa business to. Huwag din, pusong mamon. Di ba? Meron lang masabing masakit na. O, wag ganun. Di ba? Tandaan mo, baka naman minsan, madin lang magsalita yung mentor mo. Hindi ka pinipersonal. Ang totoo, gusto kanyang matuto. Di ba? Okay, so, ayan, next natin. Okay, ayan. So, number 9, ito. Joining multiple opportunity or MLM. O, sabi nga dito, if you chase 2 rabbits, you will fail or you will lose them both. Diba? Alam mo, may na-encounter na ako na ganyan eh. Oo. Siguro parang mga 2 beses na. Diba? O, ito. Diba? May pinasentahan. O, ito yung product, kasi ganito, ganyan. So, hindi kumuha. Ano sasabihin? Ay, okay lang, ito. Meron akong binibenta. Ito naman, baka kailangan mo to. May iba pa palang racket. Di ba? Yung iba, real estate. Okay lang. Ito, baka condo, kailangan mo. Ganyan, di ba? Yung iba naman, di ba? Yung insurance. Ito, baka insurance, kailangan mo. Ang pinakamatindi, hindi ko kailangan yan. Ito, baka mani, kailangan mo, bili ka mani. Antindi mo. Pati mani, binenta mo. Di ba? Pero ang point, mens, mas gagaan ang buhay mo kung magfo-focus ka sa isa. Promise, bas gagaang. It's really about the mastery. It has nothing to, yung kumbaga yung success, it has nothing to do sa dami mong ginagawa. It's really about the mastery. Diba? Kasi pag marami kang ginagawa, wala ka naman master. Parang sabi nga natin, jack of all trades, master of none. Diba? Kaya mo dami mong ginagawa, pero wala kang na-master dun. Kasi hati lahat ang oras mo eh. Diba? Mas maganda na meron ka munang i-master, di ba? Ma-master mo, and then later on, if you want, you can try others. Pero dapat master mo na yun. Example, even sa traditional business, it works the same way. Henry C., nung nagsisimula ba siya, pinagsabay-sabay niya? Or sapatos lang muna? Nung nag-department store siya, ano pa rin binibenta niya? Sapatos pa rin, di ba? Nung nag-mall na siya, hindi pa rin nawala yung sapatos, di ba? Na-guess nyo? Kasi doon siya nag-focus talaga. Diba? Kahit nga daw, ang kwento nga doon, kahit pupunta nga daw ng mall yun, ang unang pupuntahan nun yung sapatos na area. Diba? Kasi yun yung master niya. Gets nyo, mentor? So, because of that, dahil may master siya, nagkaroon siya ng opportunity to try others. Diba? Kasi meron na siyang tinatawag na bread and butter. So, ibig sabihin, sure ball na siya, kabisado niya na. Pero kung hanggat wala kang bread and butter, if you keep trying a lot of things, wala talagang maging bread and butter ka. Diba? So, gusto mo ba maging bread and butter mo I Am Worldwide? Yung katulad namin, ng mga mentors, di ba, na walang ibang ginagawa kundi ito, pero ang sasarap ng buhay, di ba? Ganun gawin mo, di ba? Focus ka lang muna dito, kasi si I Am Worldwide, makikita mo naman yung binibigay na incentive. Sobra-sobra, di ba, hindi ginagawa ng ibang company. Tapos, nag-i-invest pa. Di dapat matuwa ka, kasi kung ang company nag-i-invest para lumaki pa yung business lalo, di ibig sabihin kasama ka. Di ba? Kung sasabay ka, kasama ka sa aangat. Okay, mga mens? Ayan. So, again, wag mag-join. Kung may maglapit sa'yo, sasabihin, hindi pare, sabay mo lang kasi health product yan eh. Diba? Example ganun, health product, barley. Paano kung ayaw ng barley ganyan? Nakita niya tong barley namin. Nabutas. Diba? Try mo din tong nabutas. Diba? Just in case lang. Kasi, diba, minsan may naghahanap sa'yo, nabutas. Di nabutas ang ialok mo pag ayaw nung Worldwide na product. Nagets mo?
Huwag kang sumunod sa ganun. Nabutas na nga eh. Hindi, nag-gets yung idea. Hindi, wag. It's gonna be a waste of your time. Di ba? Kailangan focus ka na dito. Nakita mo na eh. Di ba? Focus ka dito, palakihin mo yung organization mo, palakihin mo yung income mo, di ba? And then later on, pag meron ka, ikaw, bahala ka kung saan mo dadalhin yung mga milyones mo. Di ba? Pero of course, ang suggestion ko sa'yo, enjoy mo na lang life, ba't mo pa stress yung sarili mo sa iba pa. Di ba? Di mo naman madadala lahat yan. Di ba? Gets mo yung point. Tuloy mo lang. Damihan mo yung tinutulungan mo. I-share mo yung meron ka. Share mo yung knowledge mo. Di ba? Tuloy-tuloy mo lang. And at the end of the day, hindi lang pera meron ka. Di ba? Magiging proud ka pa because there are other people na nagpapasalamat sa'yo kasi ang laki ng kinontribute mo sa buhay nila. Di ba? Okay ba yun, mens? Yan. So, ganun, mens. Di ko na patagalin. Tandaan lang natin, negosyo natin, focus ka sa isang business natin. At itong mga pinag-usapan natin, 9 deadly pitfalls. Patibong, ha? So, ibig sabihin, wag mong pabayaan na mahulog ka pa dyan sa patibong na yan. Iwasan mo na lahat yan, ha? Ang titignan mo, ano yung mostly na narinig mo dito na common denominator palagi? Training. Association. Diba? So, sama-sama ka sa mentor mo. Actually, pagkatapos natin dito, huwag kang magmadaling umuwi. Walang pera dun sa bahay nyo. Di ba? Andun pa kay mentor. Kung sinabi ni Mens, tara, ma'am muna tayo. Ma'am, makimam ka sa baba. Di ba? Pag sinabi ni mentor, tara, mag-coffee pa tayo. Coffee ka pa. Di ba? Dapat wag manggigil ka na gusto mong malaman ano ba yung laman ng utak nito. Kailangan kong makuha to. Lalo na kung yung mentor mo, diamond na, siya na nagyaya, aayaw ka pa. Naku po, wag mong ayawan. Ibig sabihin, daming gustong ibagsak sa'yo. Di ba? Matuwa ka pagka binibigyan ka ng oras ng mentor mo. Matakot ka pag wala ng oras sa'yo. Diba? Kasi imbis na bilis ka, bagal ka kasi wala ng oras sa'yo yung mentor mo. Eh, alam niya na eh. Diamond na yun. Pag nag-diamond, hindi isang linya lang ang na-build na leaders niyan. Multiple yan. Diba? Pag nag-diamond yan, so ibig sabihin, hindi tsamba. Alam niya na kung paano. Diba? O, gusto mo malaman kung paano? Dikit-dikit ka. Diba? Sama-sama ka. Ganyan ang sikreto. Okay? Mens, ito. Ayan, lumabas ulit. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Follow me, patulong sa TikTok, mga mentors. And of course, kung na-enjoy mo naman, di ba, na-enjoy mo yung mga trainings ko sa'yo, baka yung mga post ko makatulong din sa'yo. Okay, so again, my name is Jonathan Kapili. God bless sa inyong lahat. And of course, mag-picture muna tayo bago tayo umalis.